Good morning! Welcome to our USAP training for today or Unified Skills Assessment Program. I will just share to you a brief and basic paano i-handle kapag may interested sa business mo, kakilala or hindi mo kakilala. So, let's start. Ang unang step para ma-entertain natin yung mga nag-i-inquire or yung mga interested, una, kailangan dumaan po sa prospecting. Okay? Meaning to say, it's either na kasama siya sa mga naisip mong imbitahan or ito yung mga tao na interested agad, kailangan mong isulat para organize. Okay? Basically, kapag nagsisimula at gusto pong mag-invite sa Unified, we do a prospects list. So, kailangan masipag tayo maglista kasi parang ano yan yung pagpumunta ka ng grocery, di ba? Basically, naglilista ka para walang makalimutan, para lahat mabibili, di ba? Para hindi sayang ang time and effort. So, ganun din sa business natin kay Unified. Kailangan lahat ng kakilala na gusto mong share ng business, okay, pwede mong isulat 1 to 100. Kailangan ilista para lahat masishare natin. So, since pandemic tayo nowadays, may sinishare akong new normal strategy na kahit hindi tayo lumalabas ng bahay, alam nyo ba na pwede rin tayong mag-prospecting online? Meaning, kahit hindi mo pala kilala, pwede pala silang, alam mo yon, makita yung business. So, papaano yung ginagawa natin? So, instead of prospecting, ang terminologies natin sa online is targeting. When you say targeting, right now, no, for example, sa team namin, we do sometimes boosting, okay, or sometimes we do fan page. So, doon tayo na prospect kasi nga new normal. So, kapag may ganong strategy online, so, ang sumusunod na step is yung number 2, which is what we call the invitation. Basically kasi, sa online, ang nangyayari sa invitation, okay, for example, doon muna tayo sa existing system. May kakilala ka, tapos shineran mo, tapos naging interested agad. Ang nangyayari po is, yung tipong, kukunin mo lang yung kanyang availability. Okay, sa mga nagsisimula, take note. Invitation is not presentation. Once na gusto mong lumaki yung business mo through this kind of invitation, never present. Only set appointment. Invite mo lang. So, saan mo siya pwedeng invite? Invite mo sa URTV or sa activities ng team kung kailan may presentation ng team. Just invite them. Ngayon, kapag online naman yung prospecting type natin, which is boosting or fan page ads, ang invitation napakasimple lang. Basically, sa panahon ngayon, we just give the link, okay, ng alin, ng URTV or yung link ng Zoom meeting ng buong team mo. Okay, so ganun lang ngayon mag-invite. So next, after natin silang ma-invite, ito yung panahon or pangatlong step na kung saan ginagawa na po ang presentation. So, ano naman po yung presentation? Yung presentation, ito naman yung ang nagpe-present mismo sa client or sa kakilala mo, hindi ikaw kung baguhan ka. Kung hindi, lahat ng mga malulupet at yung may resultadong income sa Unified. So, yan yung mga speakers ng company, mga official speakers yan. Or, kapag in-invite mo naman sa grupo nyo online, yan naman po yung mga well-trained na talagang malupit, na ang goal talaga yung inquiry mo mag-pay-in. So, that is our presentation. So, basically, ganun lang kasimple yung nangyayari ngayon sa new normal. Okay? So, ano pa ba yung ibang kind ng presentation? Another one type of presentation is the email. So, sa email, yun nga, minsan binabasa yung business proposal. Pangalawa naman, another type of presentation, yung mga video clips. Pero basically kasi, on my part, hindi ako nag-send ng mga videos. Though pwede nyo gawin, pero mas maganda kasi controlled mo siya. Kasi para lahat ng questions niya at the end of presentation, sa URV man yan or dun sa team nyo, makikater mo yung questions. Kasi pag hinayaan mo lang siya manood, yun lang, baka kung saan po siya mag-inquire. Okay, so after ng presentation, obviously, okay, you need to do the closing. Ano yung closing naman? Yung closing, ito po yung mga oras or yung tinatawag nating meeting after meeting na after syempre i-present sa kanya, normal na itatanungin kung nagustuhan ba o hindi. Closing is wherein dito sinasagot lahat ng questions na hindi nasagot sa presentation.
So, andito yung how to handle questions or how to handle clarifications. Kasi kapag may client, okay naman i-attend sa presentation, pero most of the time, since tao ang business natin, people's business, kailangan lahat ng tanong nila nasasagot. Plus the fact, yun nga, pag naggagawa tayo ng closing techniques, so I suggest na kukuha din yung join date. Okay? So, ano ibig sabihin ng join date? More or less, tinatanong natin sila, oh ma'am, ano pa po yung tanong? May tanong pa po ba? Wala na. So, pag sinabing wala na, for example, no, ako naman yung magtatanong, ma'am, pwede pong magtanong. So, pag sinabi niya, okay, ma'am, kailan niyo po gustong simulan ng business? So, that's one type of closing techniques. Kailangan makuha natin kung kailan sila mag-join date. Otherwise, suntok sa buwan yung business, wala tayong idea kung kailan sila ifa-follow up. Which is, dun po tayo magpo-proceed sa number 5 step. Follow up. Kasi kapag halimbawang alam mo na sa katapusan, halimbawa sa katapusan niya makukuha yung pera, at wala kang idea, yun yung problema. Pero pag na-closing mo sila at alam mo sa katapusan, you need to follow up. So, one type of follow-up on my part, for example, share ko lang sa inyo, so I do text blasting. So, pag malapit nang matapos ang isang buwan, since may promo tayo, which is another part of closing, yan yung mga promo, freebies, okay, gamitin nyo siya as a tool para ma-entice yung partner nyo na mag-join. So, do a follow-up text blast. Kasi minsan, on my experience, marami din nagpe-pay in kasi na-remind sila. At the same time, gusto nila yung freebies. 'Di ba? Malaki yung freebies na nakuha nila pag nagpa-franchise. So, that's one way of follow-up. Minsan kasi pag hindi na follow up at interested at wala nang communication, alam nyo ang nangyayari most of the time, sa iba na silang agent nagtatanong. Okay? So, yun yung short and basic sharing ko sa new normal na ginagawa ng team natin right now. I mean team ko. Pero for more details and techniques about our skills, alam ko na meron tayong kanya-kanyang grupo na very supportive. So, wag lang po kayo mahiya magtanong sa mga uplines, especially yung mga top earners yung uplines, mga grand uplines, kasi for sure, sila yung mas willing kang turuan para mapalaki yung business mo sa Unified. So, once again, my name is G. Rivera. Isa po sa mga natulungan ng company na ma-achieve yung mga pangarap. At isa rin po sa willing po tumulong po sa inyo at magturo sa Unified business natin. So, on behalf of Team Freedom, okay, thank you all guys for listening, and to God be all the glory.